Pares, Esrom, Aram, Aminadab, Neason, Salmon, Boaz na anak ni Salmon kay Rahab, Obed na anak ni Boaz kay Ruth, at Jesse na ama ni Haring David. Mula naman kay Haring David hanggang sa naging bihag ng mga taga-Juda sa Babylonia, ang mga ninuno ni Jesus ay sina David, Solomon na anak ni Haring David sa asawa ni Urias, Rehoboam, Abias, Asa, Jehoshaphat, Joram, Osias, Jotam, Ahaz, Ezekias, Manases, Amon, Josias, Jeconias at mga kapatid nito. Verse 16. At pagkatapos na sila'y naging bihag sa Babylonia hanggang sa pinanganak si Jesus, ang mga ninuno niya ay sina Jeconias, Salatiel, Zerubbabel, Abiud, Eliakim, Azor, Zadok, Akim, Eliud, Eleazar, Matan, Jacob, at si Jose na asawa ni Maria. Si Maria, ang ina ni Jesus, ang tinatawag ni Kristo. Sa mga tuwid, may 14 na salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkabihag ng mga Israelita sa Babylonia at 14 din mula sa pagkabihag sa Babylonia hanggang kay Kristo. Salamat po sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Pwede ko makinig ng isang basong tubig. Basa ko natin sa unang chapter ng Matthew ang talaan ng mga ninuno ng Panginoong Jesucristo. Mula kay Abraham, sumunod kay Haring David, pagkatapos ni Haring David kay Solomon, nahati ang kaharian ng Israel sa dalawa, Juda at Israel. Pagkatapos nito ay sila ay naging bihag sa Babylonia. Ang sumusunod naman ay yung kay Maria na ina ni Jesus. Ito po yung mula kay Abraham hanggang kay Maria na ina ni Jesus. Meron pong 14 na generation mula kay Abraham hanggang kay David. Kay David hanggang sa pagkabihag, 14 generation. Mula pagkabihag hanggang kay Kristo. Kung titignan po yung Biblia niyong hawak, pagkatapos ni Malakias, ang susunod ay Mateo. Ang agwat ng lumang tipan at bagong tipan ay 400 years. After 400 years na walang propetang ipinadala ang Diyos, after 400 years na hindi nangungusap ang Diyos sa mga Israelita, wala talaga. Walang propeta pagkatapos ni Malakias, walang salita ang Diyos na naririnig. Talagang silence ang panahon na yon. Pagkatapos doon sa New Testament, biglang nangusap muli ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang tawag dito, yung tagahati ng daan, tagaayos ng daan, si John the Baptist. At sumunod, ipinahayag yung pagdating ng Panginoong Jesucristo. So, ganoon yung nangyari after katahimikan, parang yung misis mo. 400 years na hindi nagsalita dahil nag-away kayo tapos magsasalita ulit siya. Gano'n kayo ito na 40 years, about 4 days lang. Napakahirap doon, hindi kumikibo, tapos bigla siyang magsasalita. Sino na nakaranas doon? Wala pa, no? So gano'n yung nangyari, kaya ang title ng ating message, The Silence is Over. Natapos na ang nakabibinging katahimikan. Muli, nagsalita ang Diyos, nangusap ang Diyos, ipinahayag ng Diyos ang pagdating ng kanyang anak. At ang unang libro sa Bagong Tipan ay ang libro ni Mateo. Si Matthew ang sumulat ng libro ng Mateo. Siya po ang author nito, siya ay follower o apostol ng Panginoong Jesucristo. Ang pangalan ni Matthew ay Levi. Siya yung tax collector na tinawag ng Panginoong Jesucristo at pinalitan ng pangalan na ibig sabihin
Matthew, ang ibig sabihin ay regalo ng Diyos, God's gift. Yung anak ko po, Matthew pangalan niya. God's gift. So, si Levi na naging apostol at disipulo ng Panginoong Jesucristo, pinalitan ng pangalan na naging pangalan niya ay Matthew. So, si Matthew po ang sumulat ng libro ng Matthew. Pinatunayan ito ng mga unang Kristiyano. Bagamat hindi mababasa sa libro ng Mateo na ako si Matthew ang sumusulat nito, yung mga pinakamalapit na Kristiyano, pinatunayan ito. Sila Irenaeus, Papius, mga 125 AD, Apostolic Church Father, ang nagpatunay na si Matthew ang sumulat noon. So, saan lugar sinulat si Mateo? Sabi nila sa Jerusalem, yung iba naman sa Palestine, pero sabi ni Ignatius of Antioch, sa Antioch daw. Pero hindi natin pagtatalunan pa kung saan sinulat, ang mahalaga nakasulat yun. Eh ganito sinulat, may pag-aaral mo na ito ay sinulat before 70 AD, may pag-aaral naman na after 70 AD. Sabi nila, sinulat yan before 70 AD kasi wala pa yung destruction ng templo, makakasulat pa si Matthew kasi wala pang kaguluhan. Sabi naman ng iba, sinulat yan after 70 AD kasi tamang-tama yung pagpapahayag niya sa Matthew 24 nung pagkawasak ng templo ng Jerusalem. So may dalawang view, before 70 or after 70. Ang layunin, bakit sumulat si Mateo ay para kumbinsihin ang mga Hudyo na si Jesus, ang Kristo, ang Mesaya, ang hinihintay nilang hari na manggagaling sa lahi ni David. At para kumbinsihin ang mga Hudyo na si Kristo ang katuparan ng Abrahamic Covenant, ang tipan ng Diyos kay Abraham. Yun ang purpose at ang audience na primary ay ang mga Hudyo. So, ang ebanghelyo po ni Matthew ay sinimulan niya sa Genesis. Genesis. Abraham, yung unang, ito yung lahi ni Jesucristo mula kay Abraham. Sa ibang salin, anak ni Abraham. Yung ibang libro po, sinisimulan sa once upon a time, o kaya naman noong unang panahon. Pero si Matthew, sinimulan niya ang kanyang libro sa ito ang talaan ng mga ninuno ni Jesucristo mula sa angkan ni David na mula naman sa lahi ni Abraham. So, sinimulan niya to sa lahi ni Abraham sa Genesis. Itinrace ni Matthew yung linyada ng lahi ni Kristo mula kay Abraham, kay David, mula sa pagkabihag hanggang dumating sa Panginoon Jesucristo. So, minsan pag binabasa ng mga Kristiyano yung verse na yan, hindi na nilalampasan lang. Tingin nila, walang pakinabang to kasi talaan lang naman ito ng mga lahi ng Panginoong Jesucristo. Pero alam nyo, sa Biblia, sa salita ng Diyos, kahit yung kahit-litang tuldok, lahat ng bagay, ay may pakinabang sa Diyos. Wala akong hindi kapaki-pakinabang sa Biblia. Lahat ng salita ay inspired Word of God. Every chapter, every verses ay mapapakinabangan at binibigay ng Diyos para sa mabuting layunin sa mga Kristiyano. So, tutikan natin yung 17 verses. Yung 16 na verses ay tumutukoy sa mga tao. Ano yung makikita natin dito? Ano yung magbibigay sa atin ng inspirasyon habang binabasa natin, pinag-aaralan yung 16 na versikulo na tumutukoy sa lahi ni Kristo at paano yung mga matututunan natin at paano natin ito may apply sa buhay. Actually, ito yung simula ng yung silence na pagkatapos manahimik ng Diyos, dumating yung Kristo. At itinrace ni Matthew yung Kristo sa lahi ni Abraham hanggang sa panahon ng Panginoong Jesucristo. Ano yung matututunan natin sa versikulo na ito na madalas iniignore? Una po, pinatunayan ng Diyos ang katapatan niya sa kanyang salita.
Yun ang una nating puntos. Pinatunayan ng Diyos ang katapatan niya sa kanyang salita sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga talaan ng ninuno ng Panginoong Jesucristo. Sa Genesis chapter 12, verse 3, sinabi ng Diyos kay Abraham, ang sayo'y magpala sa aking pagpapalain, ang sayo'y sumumpa, aking susumpain sa pamamagitan mo, ang lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Ito yung salita ng Diyos kay Abraham na pinatunayan ng Diyos ng kanyang katapatan ng pagdating ng isang tagapagpala para sa lahat ng mga bansa. Pinatunayan ng Diyos na siya ay tapat sa kanyang salita at iniingatan niya kung paano ipinangako niya kay David. Sa Isaiah 11:1, sabi diyan, naputol na tulad ng punong kahoy ang paghahari ng anak ni Jesse. Ngunit katulad ng pag-uspong ng mga bagong sanga sa pinutol na puno, sa lahi niya ay dilitaw ang isang bagong hari. Ang Diyos na nagsalita kay Abraham, ang Diyos na nagsalita kay David, sa unang talata ng libro ni Matthew, pinatunayang siya ay tapat at nag-iingat ng kanyang salita. Yung 16 verse po yan, na inumpisahan kay Abraham sa mga susunod na salinlahi, pagpapatunay ng Diyos ay kailanman hindi kayang magsinungaling ng Diyos. Pag sinabi niya, ay sinabi niya. Pinatunayan niya kay Abraham, na dahil mula kay Abraham, ang mga bansa sa daigdig ay pagpapalain. Pinatunayan niya kay David, nalilitaw sa lahi ni David ang isang hari. At inilalahad ngayon ni Mateo sa mga Hudyo. Sinasabi ni Mateo sa mga Hudyo, si Jesus, yung pinangako kay Abraham, Abrahamic Covenant. Si Jesus, yung pinangako kay David, yung Davidic Covenant. Grabe ang katapatan ng Diyos. Kaya nga, kung ganoon katapat ang Diyos, meron tayong aasahan, meron tayong isang pag-asa, meron tayong maasahan na buhay at totoo. Dahil nga po, ang Diyos ay hindi kayang magsinungaling, hindi magsisinungaling, siya ay tapat sa kanyang salita. Pero isa rin ho itong babala at paalala sa mga tao na walang pakialam at walang pananampalataya sa Diyos. Isa ho itong bagay na dapat ikatakot ng mga taong wala pa kay Kristo. Yung mga taong walang Diyos. Yung mga taong binabaliwala ang Diyos. Tandaan ho natin, tapat ang Diyos sa kanyang salita. Kung paanong sinabi niyang pagpapalain niya si Abraham, kung paanong sinabi niyang susumpain niya yung mga wala sa Diyos, totoo po yun. Kaya nga, kung wala pa kay Kristo ang isang tao, matakot siya, kapatid. Kaibigan, kung wala pa siyang pananampalataya kay Jesus, kung meron tayong makakilala na wala pa kay Kristo, at wala silang takot sa Diyos, sinasabi ko, ngayong umagang ito, matakot sila dahil iniingatan ng Diyos ang kanyang salita. Sigurado ang salita ng Diyos. Sigurado ang paghatol niya sa mga wala kay Jesucristo. Kung paano sinigurado ng Diyos na matutupad yung pangako niya kay Abraham, kung paano sinigurado ng Diyos na matutupad yung pangako niya kay David, ganon din kasigurado na hahatulan niya ang mga taong wala kay Kristo. Sila ay pupunta sa isang mapait, malupit na paghatol mula sa Diyos. Kaya ho, sabi ng unang Korinto, chapter 6, verse 9 to 10, unang Korinto 6, 9, 10, sigurado ito. Sabi dito, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiyapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan,
nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, magnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Kung gaano kasigurado yung salita ng Diyos, ganun din kasigurado yung mga sasapitin ng mga tao na wala kay Kristo. Hindi lang talaan ng mga ninuno yung binasa natin. Kapapakita rin ng katapatan ng Diyos sa kanyang salita. Marami yung tao, hinahanap nila sa kanilang buhay ang kalooban ng Diyos. Pero hindi nila mahanap. Bakit? Kasi hindi nila binabasa ang Biblia. Ang paghahanap ng kalooban ng Diyos ay paghahanap nito sa Biblia. Kung again sa Biblia yung ginagawa natin, yung buhay natin, isa lang ang ibig sabihin niyan, hindi mo yan kalooban ng Diyos. Unless kasama ka sa mapapahama. Pero kung naniniwala ka at nananampalataya ka na hindi ka kasama sa mapapahama at may mga ginagawa tayo na again sa salita ng Diyos, hindi mo yan kalooban ng Diyos. Ang mga trabaho na humahadlang para makasamba tayo ay ibinigay ng Diyos, pero ginagawa ng tao yung bagay na hindi na niya kalooban. Yung ibaliwalayin yung Diyos, unahin yung mga bagay na galing sa Diyos. Kaya kung ang trabaho mo, ang negosyo mo, anumang bagay na nasa iyo, nakakahadlang sa gawain ng Diyos, maaaring bigayan ng Diyos, pero ikaw ang gumagawa ng hindi niya kalooban. Yung mga biyaya at pagpapala ng Diyos sa iyo, ginagawa mong sumpa kung inuuna mo ang mga bagay na makamundo kaysa sa Diyos. Tandaan natin, ginawa ng Diyos ang buong sansinukob na mabuti, walang masama. Pero dahil sa makasalanang kasakiman na nagbubula sa tao, yung magandang ginawa ng Diyos, sinisira niya sa pamamagitan ng kasalanang naglalaban sa kanyang kalooban. So, hindi tayo pwedeng gumawa ng dahilan na hindi ako makakasamba ngayon para naman to sa family ko. Hindi ako makakasamba ngayon kasi importante itong bagay ito, galing naman kay Lord to. Huwag natin i-twist yung salita ng Diyos para magawa natin yung gusto natin gawin. Kasi ang salita po ng Diyos ay tapat, hindi magmamaliw. Kung paano ang pangako niya kay Abraham, kay David, sa lahat ng tipan ng biyaya ay tinupad ng Diyos. Ganun din sa mga taong wala kay Kristo. Merong kahatulan. Pero alam mo kapatid, mabiyaya rin naman yung mababasa natin sa Matthew. Yung pagiging tapat ng Diyos sa kanyang salita ay comfort sa isang Kristiyano. Ito yung ating, kapahingahan. Ito yung ating kalakasan na yung Diyos na may likha sa atin, tumawag sa atin, ay totoo sa kanyang pangako. Katatagan mo natin yan. Pag meron tayong desisyon na gagawin, kung unahin natin ang Diyos, unahin natin yung mundo, magbibigay sa atin ng comfort yung salita ng Diyos na siya ay tapat. Kaya, He has said that He will save all believers in Christ. If He has said it, He will certainly do it. Yung mga tao na sinabi niyang liligtas niya, sigurado nililigtas niya. Hindi kailanman magsisinungaling ang Diyos. Hindi kailanman magsisinungaling ang salita ng Diyos. Kung paano ipinakita ni Matthew through David, ay through Abraham, David, Jesus Christ. Tapat ang Diyos. Hindi pinabayaan yung mga Israelitang makasalanan. After Abraham, Isaac. Actually, si Abraham, sinner siya. Si Isaac, si Jacob. Yung mga Israelite na mapagrebelde, kung tutusin, pwede ng talikuran ng Diyos ang tipan nila sa kanila. Ang tipan niya sa kanila. Pero hindi ginawa ng Diyos. For one reason, tapat ang Diyos. At comfort natin yun, mga kapatid. Tapat ang Diyos sa atin. Kahit maraming
pagsubok, kahit maraming paghihirap, dahil sa katapatan ng Diyos, yun dapat ang magbigay sa atin ng lakas para maging tapat sa Kanya. Ang mga Israelita ho ay tinawag ng Biblia na mga adulterous generation. Mga, ano bang tawag dito? Adulterous, mga makikiapid. Dahil sila ay iningatan ni Yahweh, minahal, kinalinga, pero ang ginagawa nila, ini-ignore nila si Yahweh, sumasamba sila sa ibang Diyos, pero nanatiling tapat ang Diyos. Kaya ho, manatili kang tapat, kapatid. Kahit maraming hadlang sa gawain na inilalatag ang Diablo, maraming hadlang sa gawain na inilalatag ang mundo, maraming hadlang na nilalatag yung kasalanan na nasa iyo, manatili kang tapat sa Diyos kasi tapat ang Diyos. Suklian mo yung hindi mo masusukliang katapatan ng Diyos, ng katapatan na nagmumula sa kapangyarihan ng Diyos. Comfort po natin yan. Meron tayong isang tapat na Diyos. Kasi kung hindi tapat ang ating Diyos, wala tayong kasiguruhan. Pero dahil tapat ang Diyos, comfort natin ito. Yung Diyos na magsasabing hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan, at sinasama niya tayo palagi sa parada ng tagumpay. Ang Christian life po, maraming pagsubok, maraming persecution, maraming kaguluhan. Si Satan ho, hindi siya sa labas ng church nakikipaglaban, sa loob siya ng church nakikipaglaban. Ang layunin ni Satanas, alisin yung binhi na itinanim ng Ebanghelyo. Pagamat sa mga totoong Kristyano, hindi nawawala yun, pero paalala pa rin mga kapatid. Meron tayong desisyon na ginagawa kung tayo ay magiging tapat sa Diyos, kung tayo ay hindi magiging tapat sa Diyos. Pero ang pinakatamang desisyon, maging tapat tayo sa Diyos dahil tapat ang Diyos kung paanong naging tapat siya sa mga tao na nandoon sa listahan ng Panginoong Jesucristo. Hindi matutuwid itong mga tao na to. Lahat ito makakasalanan. Pero ating pangalawang puntos, makikita natin sa talaan na yan, yung sinfulness at corruption ng pagiging tao ay hindi hahadlang sa layunin ng Diyos. Yung pagiging makasalanan at corrupted ng human nature ay hindi hahadlang sa Diyos sa kanyang mga pangako. Tignan natin diyan, marami ho diyan ay may mabubuting ama. Pero yung mga anak nila ay hindi naging mabubuti. Example, yung anak ni Solomon, si Rehoboam, nagkaanak siya, si Joram, si Amon, si Jeconiah. Hindi ito mga believer, mga wicked ito. Pero kasama sila dun sa listahan ng lineage. Hindi huwag lang na yung pagiging makasalanan ni Abraham, pagiging makasalanan ni Jacob. Tuloy si Jacob mo, 4 ang asawa, wala sanang gagaya nun. 4 ang asawa ni Jacob, si Leah, si Rachel, si Bilhah, si Silpa. Si Abraham, 3 naging asawa, si Sarah, si Hagar at si Ketura. Pero hindi humadlang yung mga kasalanan na yun para hindi fulfill ng Diyos ang kanyang promise. Si Rehoboam na naging anak ni Solomon, i-divide ang kingdom ng Israel sa pagpapataw ng mabibigat na buwis. At ang mga sumunod na anak nila ay si Joram, si Amon, si Jeconiah, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, pero nakalista sila rito. Bakit? Kasi hindi hadlang yung kasalanan, yung pagiging makasalanan ng tao para hindi mapulpi ng promises ng Diyos. Anong gusto ituro sa atin dito? Na maraming mga godly men din naman dito, kagaya ni Jehoshaphat. Ang gusto lang mong ituro, yung grace hindi tumatakbo sa pamilya. Hindi porket
born again yung tatay, ligtas yung tatay, yung mga anak, ligtas din. Hindi porket ligtas yung anak, ligtas din yung magulang niya. Hindi porket ligtas yung asawa, ligtas din yung asawang babae. Hindi yung gano'n. Hindi yung tumatakbo ang biyaya pag nakuha at binigay sa isang bahagi ng pamilya, lahat sila ligtas na. Hindi yung kailangan lahat sila Ebanghelyo. Napakita rito na dapat maging masigasig tayo sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. Kasi sa listahan niyan, may mga wicked diyan. Kaya nga sabi ng John 1:13, sila ay naging mga anak ng Diyos hindi dahil sa sinilang ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi ka naligtas dahil tumanggap ka at dahil sa pamamagitan ng gawa mo, naligtas ka dahil ito ay kalooban ng Diyos. Ngayon, kung ligtas ka, huwag mong i-assume na ligtas ka agad yung pamilya mo. Ang una mong gawin, ibahagi sa kanila ang Ebanghelyo ni Kristo. Isipuluhin mo sila. Ipaalam mo sa kanila ang katapatan ng Diyos na kung wala sila kay Kristo, doon sila sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Kung paano naging mahirap na yung buhay nila rito sa lupa, pagdating sa pangalawang buhay, mas mahirap pa. Gusto ba natin yun, mga kapatid? Yung mga mahal natin sa buhay na kawawa na nga dito, hirap na nga sa buhay. Pag namatay pa sila, sa impyerno pa ang punta nila. Huwag mo tayong maniwala sa mga nababasa natin na parang okay, nakikita natin sa Facebook na pag namatay daw sa langit na agad, hindi po. Maraming namatay ngayon na nasa impyerno dahil wala sila kay Kristo. Hindi po rin tumatawag sila sa Diyos, meron na silang relasyon sa Diyos. Alam niyo paano malamang ligtas sila? Sumasampalataya sila at sumusunod kay Kristo. Kaya nga ho, mga kapatid, kahit gano'ng kasama, gano'ng walang pag-asa yung mga mahal natin sa buhay na wala kay Kristo, kailangan natin ibahagi ang Ebanghelyo sa kanila. Hindi ba tayo naaawa, nakakabag sa kanila, na tayo ay meron ng kahit salvation, tayo ay nagsisimba sa church, narinig natin yung mabuting balita, pero hindi, sila hindi. At sila pag kinuha ng Diyos, mapupunta sila sa impyerno, sa parusa ng Diyos. Kasi bakit natin kailangan bahagi, mga kapatid? Kasi hindi hadlang yung pagiging makasalanan nila. Hindi hadlang yung kalagayan nila kung ano man yung kanilang ginagawa ngayon. Hindi hadlang yan para mahinder yung kalooban ng Diyos. Kaya nga po, una, pag-pray natin sila. Manalangin para sa ating mga mahal sa buhay. Ibahagi ang nakapagliligtas na Ebanghelyo. Invite o dalhin sila sa church para lagi nilang madinig ang gospel. Para laging marinig nila yung pangangailangan nila kay Kristo, mga kapatid. Hindi lang ho pagkain, damit, magandang edukasyon ang kailangan ng mga anak natin at mga mahal natin sa buhay. Mas lalong higit na kailangan ng kanilang kaluluwang Ebanghelyo ng Panginoong Kristo. Dahil sa ganoon, magkaroon sila ng kapayapaan sa harap ng Diyos. Di hadlang. Ano man ang kalagayan nila. Baka ikaw lang ang humahadlang, kapatid, ayaw mo silang maligtas. Baka ayaw mo silang bahagyan ng Ebanghelyo. Baka masyado tayong selfish. Sarili lang natin, iniisip natin. Wala tayong ginagawa para maunawaan ng iba yung kaligtasan. Hindi ba, invite sa church, hindi natin sila magawa. Huwag mong ganon. Kasi, sabi nga, ang biyaya ng Diyos ay para sa lahat, pero hindi porket ligtas lang isa sa pamilya, ligtas na lahat. Dapat po, ibahagi yung Ebanghelyo sa kanila. Pangatlong message, makikita natin diyan, yung habag at awa ng Diyos. Yung habag at awa ng Diyos.
sa talaan na yan, kay Abraham, kay David, mula nung nasakop sa Babylonia, hanggang sa lahi ng Panginoong Jesucristo. Makikita natin dyan ang habag at awa ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Sabi ng Confession of Faith natin sa chapter 8 verse 1, ikinalugod ng Diyos sa kanyang walang hanggang layunin na hilangin natin talaga ang Panginoong Jesus na kanyang bugtong na anak ayon sa tipang ginawa sa pagitan nilang dalawa. So nalugod daw yung Diyos na italaga si Kristo bilang tagapagligtas dahil nagkaroon ng pag-uusap ang Diyos at Diyos Ama at Diyos Anak bago palikhain ng mundo na si Kristo magiging tagapagligtas ng mga taong makasalanan. Sa chapter 3 upang maging tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Si Kristo yun, ang propeta, ang pari at hari, ulo at tagapagligtas ng iglesia. Ang tagapagmana ng lahat ng bagay at hukom ng sanlibutan na sa Kanya ay binigay mula sa kawalang hanggan. Ang isang bayan upang maging Kanyang binhi at sa pamagitan niya sa takdang panahon ay Kanyang tutubusin, tatawagin, papawalang sala, papabanalin, luluwalhatiin. How great is the mercy and the compassion of our God and the Lord and Savior Jesus Christ. Itinalaga ng Diyos Ama ang Panginoong Jesus para maging isang tao. Yung Diyos na holy, 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 yung Diyos na banal, nagpakababa, naging kagaya ng isang tao na madumi, makasalanan, rebelde sa Diyos. Pero idinamit ng Diyos, ng Panginoong Jesucristo, yung pagiging tao. Grabe yung awa at habagyo. Yung mga salinahin lang na pinanggalingan ni Kristo, puro sinners yun. Pagdating kay Kristo, walang kasalanan, isang Diyos na banal. Pero dahil sa kanyang pagmamahal, habag at awa, siya ay naging tao. Isang tunay na Diyos at isang tunay na tao. Isang pagpapakababaho na di kayang unawain ng walang espiritu ng Diyos. Isang humbleness na di kayang maunawaan ng mga taong wala kay Kristo. Alala ko yung joke ni Duterte na sabi niya wala raw siyang bilib kay Kristo. Sabi niya wala akong bilib dyan kasi Diyos siya tapos duduraan, sasaktan, ipapako sa krus. Kung ako yan, papatamaan ko lahat sila ng kidlat. Bakit nila sabi yung joke na hindi niya nauunawaan yung gospel. Hindi niya nauunawaan na kailangan magkatawang tao ang Diyos para maligtas yung mga taong walang pag-asa. Yun yung love, yun yung compassion, yun yung mercy ng Diyos. Na ang tanging makakaunawa, yung may mga espiritu ng Diyos. Kaya nga para sa mga Griego nung panahon na yon, kahangalan niya yung Diyos magiging tao. Para sa mga Romano, katutusunan yan. Yung Diyos mamamatay sa krus para sa taong makasalanan, sa taong hindi karapat-dapat. Pero ginawa ng Diyos dahil sa kanyang habag at awa. At ipinakita yun sa pamamagitan ng salindahi na pinagmulan niya. Tignan natin kung paano si Kristo na yung lumikha sa tao ay ipapanganak ng tao. Magiging kawamis siya ng tao. At kung titignan ng Panginoong Jesucristo bilang Diyos sa tao, galing pala ako sa lahi ni Abraham na ilang beses dininay ang Diyos, ang kanyang asawa. Si Abraham na dating sumasamba sa Diyos-Diyosa. Galing pala ako kay Jacob na mandaraya at sinungaling na apat ang asawa. Galing pala yung sabi lahi ko kay David na nakiapid kay Bathsheba at pinapatay yung asawang si Urias.
Pero alam niyo ho, dahil sa kanyang compassion at mercy, awa at habag, naging tao ang Diyos. Naging kawangis ng tao, nagpakababa siya. Marami din dyan sa mga nakasulat dyan, yung mga hindi kilalang tao, si Joram, si Jotam, si Jeconiah. Pero nalista pa rin sila dahil doon ang galing ang linya ng Panginoong Jesucristo. Pero lahat yan, mga taong makasalanan. Subalit, dito pinanganak ang Panginoong Jesus kahit siya yung kataas-taas ang Diyos. Siya yung nagpakababa. Naging tao para makapag-provide ng kaligtasan sa kanyang mga tao. Yan yung sinasabi ng Filipos chapter 2 verse 6 to 8. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang maging kapantay, pinagpilitang kapantay ng Diyos, o manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip kung sa niyang binitawan ng pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y naging tao, nagpakumbaba siya at naging masunuri ng kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Ngayon, ang video mo, bakaran. Nakikita natin dito sa versikulo ng Filipos, yung hindi kaya kunawain ng kaisipan ng tao. Nakikita natin yung dakilang habag at awa ng Diyos. Kaya nga, yung mga tao na kinakaligtaan ng mga gawain, walang panahon sa Diyos, at sinasabi nilang sila'y tunay na Kristiyano, dapat tignan nila yung Filipos chapter 2 na kung paano si Kristo, ang kabanal-banalan, kataas-taas ang Diyos, magiging tao para sa iyo. Mamamatay siya para sa iyo. Tapos, ang magiging sukli natin minsan ay kawalan ng commitment, kawalan ng dedication. Dapat hindi po. Bagkos, habang binabasa natin ang Biblia, nakikita natin na tapat ang Diyos. Paano ko masusuklihan ng Diyos sa pamamagitan ng aking mga gawa? Bagamat hindi makapagliligtas ang gawa, hindi naman talaga natin masusuklihan ng buong buo ng gawa ang pag-ibig ng Diyos. Pero meron tayong tungkulin at meron tayong ginagawa para sambahin siya at papurihan. Nakita natin dito na nagkatawang tao ang Diyos para sa pagliligtas sa mga taong hindi dapat iligtas. Mga taong sobrang itim ng kasalanan. Pero alam nyo, kahit gano'ng kaitim ang kasalanan mo, hindi yan hahadlang para maligtas ka, kapatid. Kung pagsisisihan mo at tatalikuran ang kasalanan at maniniwala sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Hindi kayo kakahiya ng Diyos. Kung paano hindi kinahiya ni Kristo maging tao, ipanganak ng isang babae at makabilang sa salinlahi ng mga taong makasalanan, hindi ka itatakwil ng Diyos kung tatalikuran, pagsisisihan mo ang iyong mga kasalanan at sasampalataya ka kay Kristo. Kaya nga, mga kapatid, mga kaibigan, kung meron tayong mga mahal sa buhay, kaibigan o kakilala, o kung tayo mismo hindi pa tayo sigurado, pag natin lang tayong bayong bukas, ngayon na ang panahon ng pagliligtas. Amining makasalanan, amining walang kakayahang iligtas ang sarili, sumampalataya kay Kristo, purihin at sambahin yung Diyos na nagkatawang tao. Kaya nga, natapos ng pananahimik ng Diyos, pagkatapos ng 400 taon, dumating ang Kristo
Dumating ang tagapagligtas nang galing sa lahi ng mga taong makasalanan. Naging tapat ang Diyos sa kanyang salita. Hindi naging hadlang ang kasalanan ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, nila Moses, nila David, para mapigilan ang layunin ng Diyos. Gaano kalawak na biyaya, gaano kalawak na habag ng Diyos ang pinakita sa atin ng talata ng Mateo chapter 1, verse 1 to 17. Napakalaking habag, napakalaking biyaya. Na kung babasahin natin, bubulay-bulayin natin, napakagandang kwento pala na madalas natin binabaliwala na. Tandaan natin, bawat pahina, bawat salita, bawat tuldok diyan sa Bibliang hawak niyo, yan ay salita ng buhay ng Diyos. Pag-aralan natin, bulayin natin, at ibahagi natin sa mga tao na kailangan nila kaligtas. Nawa, mga kapatid, ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng libro ni Mateo ay naging biyaya at pagpapala sa bawat isa sa atin. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa umaga nito. Tunay nga po na napakabiyaya, napakamaawain. Hindi hadlang ang mga kasalanan, hindi hadlang ang anuman para matupad ang inyong layunin. Sa mga tao na kay Kristo, ito ay comfort namin at kalakasan. Sa mga tao naman na wala pa kay Kristo, ito ay dapat katakutan. Ito ay dapat na malaman ng mga tao na ito, Panginoon. Gamitin mo lamang ang bawat isa sa amin sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Panginoon, salamat po. Salamat sa iyong kahabagan, sa iyong biyaya. Nawa, patuloy kang kumilos sa puso at isip namin. Madakila ka at mapurihan. Ito ang panalangin namin sa pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Amen.